tiwala siyang hindi magtatagumpay ang kanilang mga plano. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na tapos na ang kanilang patrol at dapat silang bumalik sa Branch family ngayon sa susunod na umaga sa Danjiangkou Village Center. Si Changwo ay sabik na tumitingin sa iba't ibang bagay at ang kanyang bibig ay natutunaw. Napansin ni Jimmy na si Changwo ay tumitingin sa paligid na parang isang usyosong tao mula sa kanayunan, habang si Jimmy, na nag-iisip na ang mga damit na suot niya ay nakakaakit ng labis na atensyon. Ang mga damit na ito ay luma na at pagkatapos ng ilang away. Sila ngayon ay ganap na wasak na. Wala ring ekstrang damit si Jimmy. Napagtanto niya na ganito ang nangyayari kapag nasa maling sekta ka. Naniniwala si Jimmy na kung hindi siya kumuha ng pera mula sa mga jackals, magagalit na sana siya. Nagpasya siya na kailangan muna niyang gastusin ang perang ito sa mga bagong damit bago sa ano paman. May aasikasuhin silang negosyo sa Bumes Street pagdating nila sa isang tindahan. Binati ni Jimmy ang may-ari ng tindahan na sumasang-ayon, ngunit tila nagulat siya nang makita niyang hinawakan ni Jimmy at ng kanyang mga kasama ang lahat ng damit sa kanyang tindahan. Galit na sinabihan sila ng may-ari ng tindahan na huwag hawakan ng anumang bagay, gamit ang kanilang maruruming kamay dahil baka madumihan ang mga damit. Napansin niyang mas mukha silang pulubi kaysa aesthetics. Ipinakita ni Jimmy ang pera na mayroon siya, at ikinagulat ito ng may-ari. Napagtanto ng may-ari na si Jimmy ay may maraming barya at ang mga ito ay mga sliver na barya na gumagawa ng magandang tunog. Biglang naging magalang ang may-ari at nagpapakita ng malaking paggalang kay Jimmy. Aniya, isang karangalan na mabisita ni Jimmy ang kanyang hamak na tindahan. Malugod na tinatanggap ng may-ari si Jimmy. Tinanong ni Jimmy ang may-ari kung mayroon siyang sutla para sa kanyang dapo. Natutuwa ang may-ari na marinig ito at sinabing hinihintay niya si Jimmy na magtanong. Malamang na binanggit niya na ang kanilang Boomers store ay tumatalakay lamang sa pinakamagandang seda sa Danjiangkou at ang kanilang mga damit ay kilala sa kanilang mahusay na kalidad. Idinagdag ng may-ari na tumatanggap sila ng mga order mula sa mga tao sa buong Central Plains. Tanong ni Jimmy, kung ito ay totoo, kung saan ang may-ari ay may kumpiyansa na tumugon na si Jimmy ay lubos na nasisiyahan. Nagpasya si Jimmy na magtiwala sa may-ari batay sa kanyang katiyakan. Ipinahayag ng may-ari na si Jimmy ay nakagawa ng isang mahusay na pagpipilian at sabik na malaman kung kaninong damit ang dapat niyang ihanda. Gayunpaman, sumabad si Jimmy at humiling ng 3 para sa kanilang 3 na may 2 set bawat tao. Ang kahilingang ito ay lubos na nagpapasaya sa may-ari at tinawag pa niya si Jimmy na isang VIP na may espesyal na order. Naalala ng may-ari ng tindahan na sinabihan siya ng isang matandang pulubi mula sa Parkson na bibisita ang isang VIP mula sa kanluran hanggang sa liwanag ng araw sa kanluran. Gumagawa siya ng isang tala sa isip upang gamutin ang pulubing iyon sa isang masarap na pagkain. Sa susunod na dadaan sila, ipinahayag ni Cheng Wo ang kanyang pasasalamat kay Jimmy, sa paniniwalang may malaking kapangyarihan ang pera at maging ang katapatan ay maaaring maimpluwensyahan nito. Iminumungkahi niya na sa tuwing may pakikitungo si Jimmy sa isang tao, sa pamamagitan man ng pakikipaglaban o pagtrato sa kanila, dapat niyang gawin ito sa sukdulan. Napagtanto ni Chongsheng na ito ay isang aral na hindi dapat kalimutan ng mga nakatatanda. Ang pagbuo ng magagandang impresyon tulad nito ay maaaring gawing mas madali kapag tinatalakay ang iba pang mga bagay. Habang humihigop ng kanyang tsaa, tinanong ni Jimmy ang may-ari ng tindahan kung may kakilala siyang Li Paul Riang. Nagtatanong ang may-ari kung si Li Paul Riang ang tinutukoy ni Jimmy mula sa 8 Dragons Clan. Kinumpirma ito ni Jimmy at binanggit na may mga chismis tungkol sa pagiging malupit na tao ni Li. Gusto mismo ni Jimmy na kumpirmahin ang mga chismis na ito. Naniniwala si Jimmy na sangkot si Li Powderyong sa pangungulekta ng mga bayarin sa proteksyon mula sa Bumes Street, kaya umaasa siyang makakalap ng impormasyon mula sa merchant na ito. Napagpasyahan niya na si Lee ay haharap sa mga kahihinatnan para sa pag-target sa kanya sa harap ng Woodeng sekta hanggang sa dulo. Kailangan ding matuklasan ni Jimmy kung sino ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Ipinaalam ng may-ari kay Jimmy na maraming tao ang nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Lee kamakailan. Binanggit niya na kahapon lang, hinahanap din ng mga mandirigma mula sa Wu family clan si Lee. Hinala ng may-ari na si Lee ay sangkot sa malalaking ilegal na aktibidad. Nagulat si Jimmy sa pagbanggit ng pamilyang Wu at napagtanto na target nila ang kanyang biktima. Iniisip niya ang kanyang mahalagang 20 na yangs, kaya nananatiling prioridad niya ang paghanap kay Li Paul. Inutusan ni Jimmy ang may-ari ng tindahan na ipadala ang mga damit sa Chianggang Merchant Association.
Kapag handa na sila, sumasang-ayon ang may-ari at hilingin sa kanila ang kaligtasan at tagumpay. Umaasa siyang magiging maayos ang mga bagay-bagay para kay Jimmy at umaasa pa siyang mahuli ni Jimmy si Lee Paul na tumetawa sa kanila. Samantala, sa branch ng Danjiang Kaojanga Family Branch, ipinaalam ni Jiang sa kanyang ama na si Jiggle na mayroon na isang first-class na disipulo mula sa sekta ng Woodeng na pinangalan ng Jimmy, kasama ang dalawang second-class na disipulo. Lumitaw sa Fengshuan County, si Miran ay hindi pamilyar kay Jimmy at nagtanong tungkol sa kanyang karakter. Inilarawan ni Jim si Jimmy bilang hindi bababa sa bilang ng isang batang tigre sa martial arts. Tinatanong ni Murray ang mga kakayahan ni John. Kung hindi niya kayang hawakan ang isang first-class na disipulo mula sa Wooden sect, ipinaliwanag ni John na ipinantapat niya si Banggaho, na susubok muna kay Jimmy dahil halos 10 taon na ang nakalipas mula nang umalis ang sekta ng Woodeng sa kanilang kuta, at gusto niyang suriin ang kanilang lakas. Humingi ng paumanhin si Jiang kay Murray. Nagtanong si Murray kung si John ay hindi lumaban ng tunay. Binigyang diin niya na dapat nilang iwasan ang kahihiyan mula sa sekta ng Woodeng sa anumang paraan. Sumang-ayon si Jiang, sinabi niyang susundin niya ang utos ni Murray ng palihim. Frustrated si Jiang dahil hindi niya maamin na natalo siya kay Jimmy. Napagtanto niyang kailangan niyang baguhin ang paksa. Ipinaalam ni Jiang kay Muring na may mga taong sumunod kay Jimmy at sa kanyang mga kasama. Nakatanggap siya ng ulat na papunta sila sa Kianggang Merchant Association. Suhestyon ni Jim na parang naging magkakampi sila. Nagulat si Miran at humagalpak ng tawa. Natutuwa siya na ang Woodeng sect na narinig niya na bumagsak na ay makikipag-alyansa sa Kianggang Merchant Association. Nagtatanong si Jiang kung nangangahulugan ito na ang sektang Woodeng ay sangkot sa smuggling. Itinanggi ito ni Moran, na nagsasabi na malamang na sumang-ayon sila sa alyansa nang hindi nalalaman ang mga detalye. Tinatanong niya kung paano malalaman ng Woodeng sect na nakadistansya sa mundo sa mga kasalukuyang usapin. Pagkatapos ay tinanong ni Miran si Jiang kung mayroon pang iabang dapat iulat. Sumagot si Jiang na mayroon pang iba. Ibinahagi ni Jiang na kakaiba ang pagkilos ng mga aesthetics na pumunta sa Kianggang Merchant Association. Binanggit niya na kumain sila ng karne at uminom pa nga, at ang isa sa kanila ay tila nahuhumaling sa pera. Ipinahayag ni Miran ang kanyang pagkabigo, sa paniniwalang ang Woodeng sect ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa kanilang pag-uugali. Gayunpaman, may parang nakakabahala kay Jiang. Tinanong siya ni Murray kung ano ang bumabagabag sa kanya, at inihayag ni John na nakita niya ang mga miyembro ng martial arts group ng pamilya Wu sa Sanctuary County. Hindi ito masyadong inisip ni Jung noong una ang mga ito, ngunit tila nag-eespiya sila sa Wooden sect aesthetics. Nagulat si Miran at nagtanong kung ang pamilyang Wu ay nag-espiya sa sektang Woodeng. Lalo na kapag ang isa sa kanila ay kabilang sa Woodeng sect aesthetics. Kinumpirma ni John na si Jinhai ng pamilya Wu ay talagang miyembro ng Woodeng sect. Sinimulan ni Miran ang pagkonekta ng mga tuldok. Iniisip ang tungkol kay Jinhai mula sa pamilyang Wu at ang Kianggang Merchant Association. Nagsisimula niyang pagsamasamahin ang mga bagay. Inihambing ni Miran ang sitwasyon sa isang langaw na sumisipsip ng dugo na dapat kumakain ng dugo ng toro, ngunit sinusubukang lemunin ang buong toro mismo, hindi na pagtatanto na ang bibig nito ay mapupunit. Natatawa siya at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa kanila. Wala siyang pakialam kung ang tanggang iyon ang maging may-ari ng sektang Woodeng. Habang si Jiang ay lubos na nalilito at nagtanong kay Miran tungkol sa langaw na sumisipsip ng dugo at sa may-ari ng Woodeng sect. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng salamin. Hinarap ni Miran si John at ipinaalam sa kanya na magtatalaga siya ng 20 mandirigma mula sa Asher Fire Squad para sa kanya. Ang gagawin ni John ay bantayang mabuti si Jimmy, dahil walang pakialam si Murray kung mamatay sila. Ngunit kung masangkot sila sa mga ilegal na aktibidad, nararapat silang hulihin ni Jiang at dalhin sa Myriad. Tinanong niya si Jiang kung kakayanin niya ang responsibilidad na ito. Napagtanto ni Jiang na ang pagkakataong ito ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Samantala ang Blue House Warriors ay isang grupo na direktang nasa ilalim ng ulo ng pamilya at ang pinakamalakas sa sangay ng pamilya Jago. Hindi pa sila nag-assign. Sino mang panghalili sa pamilya mula noon. Ipinapahiwatig nito na nais ni Murray na tiyakin na ang sektang Woodeng ay hindi makapagtatag ng kanilang sarili sa Danjiangko. Ipinapakita rin ito na mataas ang inaasahan ng ama ni Jiang mula sa kanya. Napagtanto ni John na kung matagumpay niyang natapos ang misyon na ito,
maaari siyang maging batang pinuno. Nabakante ang posisyong ito, sa kabila ng maraming anak na lalaki na dapat piliin bilang batang pinuno ng kanyang ama. Ang isa ay dapat mag-ambag ng higit sa pag-unlad ng pamilya. At dahil pinahiya siya ng Wudang sect, siya ay nagpasya na paalisin niya sila sa Danjenko. Umaasang sa pamamagitan ng paggawa nito, siya at maaaring maging batang pinuno at malampasan ang kanyang mga kapatid sa proseso. Desidido si John na pagbayarin si Jimmy sa ginawa nito sa kanya. Tiniyak ni John sa kanyang ama, na si Miriam, na siya ay gagalaw. Gagawin ni Jiang ang utos ni Miriam. Ipinahayag ni Miriam ang kanyang pagsang-ayon at sinabi kay John na naniniwala siya sa kanya. Gayunpaman sa Qiangyang Merchant Association, si Jimmy ay tinuturuan sina Cheng Wu at si Chung Sheng upang maging dalubhasa. Sinabi ni Jimmy kay Cheng Wu na mali ang kanyang ginagawa at tinanong kung gusto niyang matulog ng gutom ngayong gabi. Sinabi ni Chung Wu na hindi niya gusto yon. Sinabi rin ni Jimmy kay Chongsheng na gumawa ng mas mahusay at pumayag si Chongsheng na mapabuti. Sa Qiangyang Merchant Association, walang masyadong gagawin para sa kanila dahil wala si Jung Jackson. Sa tingin ni Jimmy ay abala si Jung Jackson sa ibang bagay habang naghihintay, nagpasya si Jimmy na sanayin ang mga kabataang ito. Siya nga pala, binigyan nila ng malaking mansyon si Jimmy at ang kanyang team na matitirhan. Masyadong malaki para sa 3 tao lang, at mayroon pa itong hardin at bakuran. Medyo nagulat si Jimmy dahil mukhang mas malaki ang kinikita nila kaysa inaakala niya. Iniisip ni Jimmy na ito ay mahusay dahil gusto niyang humanap ng malalaking pagkakataon. Biglang dumating si Jung Jackson at tinanong kung nandito si Dawas Jimmy. Binati ni Jung si Jimmy at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Nakita ni Jimmy na sa wakas ay dumating na si Jun. Naiintindihan niya kung bakit pumunta si Jun sa sekta ng Udeng. Naniniwala si Jimmy na ang plano ni Jun ay gawing pinuno ng sekta si Jinhai at pagkatapos ay kontrolin ang sekta ng Wudang para sa kanyang sariling mga layunin. Gayunpaman, ang mga walang karanasan lamang ang naghahayag ng kanilang mga plano ng hayagan. Kaya't magalang na binati ni Jimmy si Jim at sinabing masaya siyang makita siya. Nagpasya si Jimmy na kailangan muna niyang kunin ang tiwala ni Jun Jackson para makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa Merchant Association ni Jun Jackson. Pagkatapos, plano niyang kunin ang lahat kay Jun hanggang sa masira siya. Ipinahayag ni Jun Jackson ang kanyang kaligayahan nang marinig na darating si Jimmy at nagtanong kung kumusta na siya. Sumagot si Jimmy sa pagsasabing maganda ang lagay niya. Salamat sa kabaitan at mabuting pakikitungo ni Jun. Pagkatapos ay napansin ni Jun si Jimmy na ang damit ay medyo punit-punit at nagpahayag siya ng pag-aalala. Ipinaliwanag ni Jimmy na nakatagpo siya ng ilang manggugulo sa daan, ngunit tinitiyak ni Jimmy na huwag mag-alala dahil inalagaan niya sila. Nagtaas ng boses si Jun, nag-iisip kung sino ang maglalakas loob na atakihin ang respetadong aesthetics ng Wudang sect. Nagpasya siya na hindi ito katanggap-tanggap at nangako siyang magtatalaga ng mga bodyguard para protektahan si Jimmy. Ipinahayag ni Jimmy ang kanyang pasasalamat sa kabaitan ni Jun Jackson. Sinabihan ni Jin si Jimmy na huwag magpasalamat sa kanya at ipinaliwanag niya na ang Wudang sect ay parang isang pamilya sa kanya. Hinihiling din niya kay Jimmy na ipaalam sa kanya kung may kailangan siya. Idinagdag ni Jimmy na kung kailangang gumastos si Jimmy ng pera sa Danjenko, dapat niyang gawin ito sa ilalim ng pangalan ng Qiangyang Merchant Association. Si Jimmy ay nasa sabik at nagtanong kung ito ay totoo. Tinitiyak sa kanya ni Jim na hindi. Paalala sa kanya na para silang pamilya. Pagkatapos ay binanggit ni Jimmy na binisita niya ang isang lugar na tinatawag na Boomer's Chi. Tinanong ni Jun kung bumili si Jimmy ng mga damit doon at nang makumpirma ni Jimmy, sabi ni Jun, alam na alam niya ang lugar na yun at tuturuan niya ang kanyang general manager na tustusan ang mga gastusin. Ipinahayag ni Jimmy ang kanyang pasasalamat kay Jun. Tumawa si Jun at nagtanong kung paano magkakaroon ng pera ang mga aesthetics na nakatuon sa kanilang mga espiritual na kasanayan. Hinihikayat niya si Jimmy na ipaalam sa kanya kung kailangan niya ng tulong kaya medyo napahiya si Jimmy. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jun na dahil maaaring ito ang unang pagkakataon ni Jim sa labas, maaari silang pumunta sa paggalugad ng Donjang nang magkasama at kumain ng hapunan sa parehong oras. Masayang sumasang-ayon si Jimmy at natuwa sina Cheng Wu at Sheng Sheng. Bago sila lumabas hiniling ni Jim kay Jimmy na maghintay ng ilang sandali habang nagpapalit siya ng kanyang damit. Pumayag naman si Jimmy. At habang pinapanood niya si Jun na umaalis, nagtataka siya kung bakit napakabait ni Jun nang walang malinaw na dahilan.
Nagsimula siyang maghinala na maaaring may higit pa sa mga aksyon ni June Jackson at iniisip na maaaring mas mabilis ang paggalaw ni June kaysa sa una niyang inaasahan. Samantala, inutusan ni June ang kanyang general manager na makipag-ugnayan kaagad sa pamilya Wu at ipaalam sa kanila na dumating na ang Wudeng Sex Aesthetics. Tanong ng general manager kay June kung hindi ba masyadong delikado? Nagtataka si June kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinuro ng general manager na ang pagtingin sa aesthetics na damit ng mga panauhin ay naniniwala siyang maaaring inatake na sila ng pamilyang Wu sa kanilang paglalakbay at maaaring mga nabigo ito. Nag-aalala siya na kung mabaigo ang isa pang pagtatangka, maaaring magdulot ito ng hinala sa Merchant Association. Iminumungkahi ng general manager na dapat nilang putulin ang relasyon sa pamilya Wu ngayon o kung hindi. Tiniyak ni June sa general manager na sasagutin ng pamilya Wu ang lahat ng responsibilidad para sa lahat. Ang Merchant Association ay hindi medadamay sa anumang paraan habang nagpapalit ng kanyang damit. Pinag-isipan ni June ang payo ng general manager. Nagulat siya na humingi ng tulong ang pamilya Wu sa pagpapaalis kay Jimmy. Gayunpaman, kung si Jimmy ay magiging isang kilalang disipulo, na hihigit kay Jinhai, maaari itong lumikha ng mga problema para kay June. Naisip ni Jim na mula sa kanyang pananaw kung saan kailangan niyang gamitin ang reputasyon ng Wudeng Sect, mas mabuti para kay Jinhai na maging master disciple sa halip na maging tunay. Naniniwala si Jim na mas madaling kontrolin ang isang taong nakagawa ng masasamang bagay kumpara sa isang taong malinis. Nakikita niya na ngayon ay may malaking kahinaan si Jinhai na magagamit ni June laban sa kanya. Isang planong patayin ni Jinhai ang kanyang junior brother na si Jimmy. Naisip na ni June na si Jinhai ay mapapailalim na ngayon sa kanyang impluwensya at gagawin ang gusto niya. Nagtataka siya kung paano niya mabitawan ang lahat ng mga kalamangan na ito sa harap mismo ng mga ito. Naniniwala si June na kailangan niyang makipagtulungan kaagad sa pamilya Wu. Iniisip din ni June na mas mapipilitan ang pamilya Wu kaysa sa kanya sa ngayon, kaya gagawin nila ang kinakailangan. Pero ang mas apurahan ay ang pag-usad sa smuggling ng pulbura. Tinanong niya sa kanyang general manager ito, at iniulat ng general manager na sumang-ayon silang makipagkalakalan sa loob ng 5 araw. Nasiyahan si June sa balitang ito. Alam niyang delikado ang pangangalakal ng pulbura dahil mahigpit ang mahistrado tungkol dito. Ngunit nagdudulot ito ng maraming pera, isang bagay na hinding-hindi niya kikitain kung mamumuhay siya ng tapat. Para kay June ang pakikipagkalakaran, ay mas mahalaga ang pulbura kaysa sa pagharap sa 3 batang aesthetics na ito. Sinabi niya sa kanyang general manager na kailangan nilang maging maingat dahil ang mahistrado ay mapagbantay. Sumasang-ayon ang pangkalahatang tagapamahala at nangakong maghahanda ng lubusan. Naniniwala si June na walang makakapigil sa kanya maging ang mahistrado o si Mirem. Samantala, sa tirahan ng pamilya Wu, ipinaalam sa kanya ng isang lalaki na tumugon na ang Qiangyang Merchant Association. Sila ay dapat na magkita sa Wu Moon's Pavilion, at ang pamilyang Wu ay nagpatala ng mga hiwalay na mandirigma na may mahigpit na pagpapatupad para sa mga gawain. Nagtanong si Wu Moon Hem tungkol sa mga bagong mandirigma na ito at nagtataka kung kakayanin ba nila. Binanggit ni Wu Moon Hem, ang pinuno ng pamilyang Wu na kahit ang mga naunang umaatake, ang kambal na ganid, ay nabigo. Ipinaliwanag ng lalaki na sa pagkakataong ito ay nag-recruit sila ng mga kagalang-galang na mandirigma. At kung mabaigo ang mga mandirigmang ito, nangako si Gong Sachiyak na haharapin si Jimmy ng personal. Si Gong Sachiyak ang pinuno ng isang grupo ng mga thug na tinatawag na Evil Death Sect. Sila ang pinakamasamang nanggugulo sa Dongyangku. Kahit street thug lang si Gong, isa rin siyang skilled martial artist na marunong gumamit ng sword techniques. Marami siyang tagasunod at sinasabi ng mga tao na baka may koneksyon siya sa unyon ng Black Warrior. Ang isa pang kilalang grupo na si Hem ay nagtatanong kung si Gong ay nagtatrabaho sa pamilya Wu. Kinumpirma ni Gong minsan na niyang nakatransaksyon ang pamilya Wu nang mabalitaan niyang hinahanap nila ang isang taong nagngangalang Li Palayan. Pinsan pala ni Gong si Li Paoyang kaya hindi nakatanggi si Gong sa kahilingang ito. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung magkano ang hihilingin ni Gong bilang kapalit sa pagbabalik. Ngunit wala siyang pakialam sa gastos. Handa siyang bayaran si Gong kung ano ang nararapat sa kanya. Nagpasya si Hem na kapag nawala si Jimmy, kikilos ang pamilya Wu laban kay Gong Sachiyak at sa Evil Death Sect. Isisisi nila ang lahat sa kanila at pagbabayaran sila para sa kanilang mga aksyon.
Siya at naniniwala na kung lumilitaw na ang mga mahihirap na individual mula sa isang maliit at mahirap na grupo ang may pananagutan sa pagpatay sa mga disipolo ng kasarian ni Wuding, ang pamilyang Wu ay makikita bilang mga bayani na naghihiganti sa sekta ng Wuding. Makakatulong din ito kay Jinhai na makilala at umakyat sa tuktok ng sekta ng Wuding. Ang kinabukasan ng pamilya Wu ay nakasalalay kay Jinhai. Ang sinumang hahadlang sa kanyang paraan ay haharap sa malalang kahihinatnan upang matiyak ang kinabukasan ng pamilya Wu. Dapat nilang alisin si Jimmy na isang nangungunang disipulo ng Wuding sect. Samantala, sa Dangyangqi, Riverside, Sheng Wu at Sheng Sheng ay ginugulo ng tukso. Ipinaalala ni Jimmy sa kanila na dapat silang maghapunan kasama ang pinuno ng samahan ng merchant at hinihimok sila para manatiling nakatutok. Habang si June ay inaako ang sisi, sinabing dapat ay iwasan niyang dumaan sa naturang lugar. Habang ina-escort ang aesthetics, sinasabi niyang pamilyar siya sa lugar. Ngunit naramdaman ni Jimmy na hindi nagsasabi ng totoo si June. Binanggit ni June na may isang lugar lang sa Dangjingqi na naghahain ng grain wine, isang bagay na pinaniniwalaan niyang magugustuhan ni Jimmy. Idinagdag niya na malapit na sila kaya dapat silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Napagtanto ni Jimmy na hindi na nagsasabi ng totoo si June. Nadaanan na nila ang ilang magagandang restaurant, kaya sinadya sila ni June sa isang liblib na lugar. Sinusubukan din ni June na gambalain sila sa pamamagitan ng pagdaan sa mga lugar na maraming nakakaabala. Naiintindihan ni Jimmy na maaaring ngayon na ang araw na susubukan ni June na tanggalin sila, kahit na hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng ganoon kaaga. Gayunpaman, nagpasya si Jimmy na makibagay sa plano ni June. Nagtataka siya kung ano ang inihanda ni June para sa kanila at umaasa na hindi siya pababayaan ni June na malaglag. Ngunit naiisip din niya na iba ang power ng pera at katanyagan sa mundo. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik.